Alexus POV. Congrats Alexus! Ginulat niyo kami, bati ni Dr. Sky. Salamat, tugon ko. Saglit akong bumisita sa hospital, ngunit hindi rin ako magtatagal. Inaayos ko lang ang pagpa-file ng aking leave at resignation ni Jessa. Hindi mo na talaga ako binigyan ng chance na makalapit ha? Talagang binakura mo na kaagad ang asawa mo. Ani Sky, naningkit ang aking mga mata nang tumingin kay Sky. Itinaas naman ni Sky ang mga palad. Hey, relax. Sport naman ako. Marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Nito na napangisi dahil sa reaction ko. Bakit ka ba nandito at iniwan ang asawa mo sa honeymoon nyo? Hindi na ba kaya ng tuhod mo? Pabirong sabi ni Sky. Red tide. Mabilis kong sagot. Hindi ko maitagong disappointment. Tumawa ng malakas si Sky dahil sa narinig. Tumawa to ng tumawa na ikinailing ko. Kaya pala sa lahat ng bagong kasal na nakita ko, ikaw lang tong mukhang stress. Maya-maya pa'y tumigil nito sa kakatawa. Sa bagay, sa panahon naman ngayon, hindi na kailangan maghintay ng honeymoon. Yung iba nga buntis na bago ikasal. Iba si Jessa, malinis ang asawa ko. Buong pagmamalaking sad ko. Hindi lahat ay nakakapag-asawa ng berhen sa panahon ngayon. Napanganga si Sky. Ibig mo sabihin, hanggang ngayon hindi ka pa nakaka-first base? Hindi makapaniwalang anito. Hindi ko alam kung dapat bang ipagmalaki yon o ikahiya. Lalo na't muli na namang tumawa ng tumawa si Sky. Ikaw ba talaga yan? Hindi lang napapabalita pero alam na alam kong pagiging malikot mo sa mga babae. Mahina nitong sabing nakakalokong tono. Totoo ang sinabi ni Sky, hindi ko pinapalagpas sa mga palay na kusang nagpapatuka sa akin. Ngunit ginagawa ko lang mga bagay na yon kapag wala akong girlfriend. Si Jessa lang talagang hindi ko sinamantala ang pagkagusto sa akin dahil malaki ang respeto ko sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, iba ang asawa ko. Ako lang ang naging boyfriend niya kaya inosente yun at malinis na malinis. Saad ko. Saglit na natigilan si Sky at tumingin sa akin. Total red tide ka mo, bakit di mo samantalahin yun at magpa-test ka na muna para siguradong wala kang tama? Ani Sky. Anong ibig mo sabihin kung sinasabi mong malinis pang asawa mo? Hindi ba nakakaawa naman kung may sakit ka pala tapos mahahawa siya sa'yo? Sa dami ng mga babaeng naikama mo, hindi ka sigurado kung lahat sila malinis. Kailan ka ba huling nagpatingin? Pag-uusisa nito. Last year, sagot ni Alexus. Umiling-iling si Sky. Dude, ilang beses din tayo nag-bar since last year. Hindi ka lumalabas ng walang bitbit na babae. Paano kung isa sa mga yun ay may sakit? Napaisip ako sa sinabi nito. No, I don't think so. Wika ako. That's your choice, pero pag-isipan mo, ani Sky. Tumango-tango ako habang nag-iisip. Sige na, kailangan ko nang balikan ng asawa ko. Oh wait, pupunta ka ba sa outing that's 2 days from now? Tanong ni Sky. Ang tinutukoy nito yung outing namin magkabarkada. Pag-iisipan ko, sagot ko. Pumunta ka na para makilala na rin ng barkada natin ang asawa mo. Total naka-leave ka naman, pangungumbinsi ni Sky. Tatawagan na lang kita kung makakapunta ako. Sagot ko bago ko tuluyang umalis. Agad akong bumalik sa aking kondo. Dinala ko dito si Jessa para dito na kami tumira. Sandali lang akong nawalay na miss ko na siya kaagad. Nadatnan ko siya sa silid namin na bagong ligot nakatapis lang ng tuwalya. Kahit malayo ay amoy ko na kaagad ang sabon at shampoo na ginamit nito. Kanina ka pa? Tanong nito sa akin na makita ko. Hindi ko siya sinagot, basta dire-diretso ako lumapit sa kanya para kabigin siya sa bewang at silin-salik. Naramdaman kong unti-unti na nagparamdam ang aking alaga kaya kagad na akong kumulas kay Jessa. Talo ko pang tinutorture sa mga oras na to. Nagtungo ako sa banyo at doon ko pinakawala ng aking pag-iinit. Ganun na lang palagi kong ginagawa. Paglabas ko'y nakatawel na lang ako. Si Jessa naman ay bihis na. Ilang araw pa ba yan? Nainis kong tanong. Red tide yan tinutukoy ko. 2 to 3 days pa. Depende, ani Jessa. Napabuntong hininga na lang ako. Sa makalawa, mag-outing tayo kasamang barkada ko. Total naman naka-leave pa ako. Sayang kung hindi ko ako makakapunta. Minsan lang mangyari to. Dahil busy kaming lahat. Masaya si Jessa sa narinig. Matagal na rin daw siyang hindi nakakapag-swimming sa beach.
Kaya ganun na lang ang excitement nito habang nag-impake ng mga damit namin dalawa para sa 3 days at 2 nights stay. Kahapon patapos ang mains ko, muntik na ako masamid dahil sa narinig. Kadarating lang naming mag-asawa sa beach kung saan gaganapin ang outing. Maaga kaming dumating dito kaya nagdiretso na muna kami sa restaurant para magmerienda. Really? Kinakabahan kong sagot habang pinupunasan ng table napkin ang aking bibig. Ngumiti ng matamis si Jessa sa akin. Halos bumagsak ang puso ko nang masilayan ang maamo at inosente nitong muka. Lalo tuloy akong kinabahan. Simula kasi nang makausap ko si Sky ay hindi na ako mapakali. Napapaisip ako sa sinabi nito. Paano kung tama si Sky? Paano kung isa sa mga babaeng naikama ko ay may nakakahawang sakit? Nakakatawa lang dahil wala naman akong pakialam sa mga ganong bagay dati. Ramdam ko naman na wala akong sakit pero dahil sa pagmamahal at respeto ko sa aking inosenteng asawa ay bigla tuloy ako nag-overthinking. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig, nagiging weakness ang taong pinakamamahal. Sandali lang, magsi-CR lang ako. Mabilis ako nagpaalam saglit sa kanya. Hindi naman talaga ako magbabanyo. Dinayal ko ang telepono upang tawagan si Sky at sinagot niya naman agad ito. Ngayon pa lang daw ito mag-out sa trabaho at didiretso na sa beach. Could you please provide the STI testing kit for me? Total nasa ospital ka pa, pakidala lang pagpunta mo dito. Pakiusap ni Alexis sa kaibigan. Ang tinutukoy niya ay ang sexually transmitted infection or STI test. Narinig kong pagtawa ni Sky sa kabilang linya. Sure, no problem. Good decision pare. Nito. Pinatay ko na kaagad ang tawag dahil alam kong kakantsawan lang ako nito. Matapos ng aming usapan ay binalikan ko si Jessa. Nagaya ako maglakad-lakad sa dalampasigan. Ilang araw ko ring hinintay na matapos ang dalaw ni Jessa at kung hindi lang ako bigla ang nagdesisyon na magpa-test ay hilahin ko na kagad siya sa loob ng aming tinutuluyan. Sa ngayon kailangan ko na muna magtiis. Kung maiwan kami magkasama sa isang silid ay siguradong hindi ako makakapagpigil. Habang naglalakad kami ay pumulupot si Jessa sa aking braso. Lihim akong napapikit dahil naramdaman kong nagparamdam si Felix. Pasimple akong kumalas kay Jess at kunwari may tinuro. May mga sinabi ako para dun mapuntang atensyon niya upang hindi nito mapansin ang aking ginagawang pag-iwas. Kagaya na magkadikit ang aming mga katawan. Mahirap na, baka magalit na ng tuluyan ng aking alaga. Maya-maya pa'y nagpaalam ito para may kunin sa loob ng cottage. Nagpaiwan naman ako sa labas, dito na lang muna ako dahil delikadong magkasarilinan kami sa loob. Maya-maya pa'y lumabas na si Jessa. Napalunok ako na makitang nagpalit ito ng damit. Napakaikli ng shorts itong maong at tineronahan ng white sando na kapit sa katawan. Ang mabibilog at tayong-tayong dibdib nito ay humuhulma sa hapit nitong sando na tila hinahamon talagang aking pasensya. Nang humakbang ang aking asawa ay naramdaman kong mabilis sa pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa kaba kundi sa hindi ko mapigilang pagnanasa. Bakit ka nagpalit ng damit? Tanong ko napigilang hininga. Mas komportable kasi to, saka wala na akong dalaw so siguro naman pwede na ako magsuot ng ganito. Baliwala nitong sagot. Marahan siyang naglakad papalapit sa akin kaya nasundan kong bawat paggalaw ng kanyang makikinis na hita. Sinabayan pa ng mga mata nitong malamlam na nakatingin sa akin at inosenteng ngiti na lalo pang nagpapahirap sa aking nararamdaman dahil sa biglaang pagigting ng aking pagkalalaki. Shit, lihim ako napapamurat sa katumalikod. Hindi ko alam kung blessing in disguise ba na sumakit ang ulo niya kaya natulog na lang to sa cottage. Hindi niya alam na habang tulog siya ay pinagmamasdan kong maamo niyang muka. Hindi pa rin ako makapaniwala na mag-asawa na kami. Ang dating napakabata sa aking paningin ay isa na ngayong ganap na babae na palaging gumigising at bumubuhay sa aking pagkalalaki. Marahan ko siyang dinampian ng halik sa noo. Soon, Jessa, soon. Muli akong lumabas sa silid na makatanggap ako ng tawag mula sa mga kaibigan ko. Dumating ng mga to. Sinuguro ko nang munang nakalak sa loob ang pintuan bago ako umalis. Kailangan lang kasi ng signature ko dahil sa akin nakapangalan ang pavilion at catering service dahil akong sumagot nito. Kinantsawan kasi ako ng mga kaibigan ko. Dahil nagpakasal daw ako na hindi man lang nag-iimbita. Nag-send ako ng text message kay Jessa upang sabihin kasama ko ng aking mga kaibigan at kapag nagising siya, tawagan niya ako para sunduin siya.
Tulad ng inaasahan, katakot-takot na katsawan na tanggap ko sa mga to dahil sa aking pagpapakasal. Papalapit pa lang ako ng pavilion ay nagsisigawan ng mga to. Akalain mo nga naman, nagpakasal na din sa wakas ang workaholic nating kaibigan. Wika ni Randy, isa sa mga nandito ngayon. Napapapalakpak pa ito. Tuwing magkikita-kita kami, ay palagi nila akong binibiro na nabubuhay lang daw ako para magtrabaho. Akala ko habang buhay ka na lang na magtsatsaga sa patikim-tikim sa mga babaeng umaaligid sa'yo. Biro pa ng isa, nangingiti na lang ako habang naiiling sa mga kantsaw nila. Sino ba yung malas na nagpakasal sa'yo? Sana naman hindi kasing boring mo, dagdag pa nila. Lihim ako na pangiti. Isa sa pinakasigurado ako, hindi boring ang asawa ko. Konting kamustahan ang nangyari, kasama nilang kanilang mga asawa at girlfriends. Naisip ko magpaalam na muna para puntahan si Jessa. Ngunit bago pa magpaalam na muna para puntahan si Jessa, nandito na rin palang bubuyog natin. Wika ng isa sa mga kaibigan ko. Bubuyog ang tawag nila kay Sky dahil sa reputasyon nito sa pagiging matinik sa mga babae. Uy, mukhang kasamang girlfriend ha. Napatingin ako sa direksyon ni Sky at laking gulat ko nang makitang kasama nito si Jessa. Parang ang bata niya, mukhang estudyante pa. Abat ang gago, mukhang naging DOM na yata. Nasilaw sa ganda. Nagtatawa ng sabi ng mga kaibigan ko. Hindi ko naman pansin ang biruan ng mga to dahil na kay Jess ang atensyon ko. Bakit sila magkasama? Skyler, dumating ka na rin sa wakas, malakas na sabi ni June. Nagsalubong ang tingin namin ni Jessa. Girlfriend mo? Mukhang nagseryoso na yatang bubuyog ng grupo biro ng isa pa. Anong pinagsasabi niyo dyan? Asawa ko yan. Sad ko't mabilis kong nilapitan si Jessa. Nagkasabay lang kami sa daan. Anis Sky at ngingising-ngising nakatingin sa akin. Parang aakyat yatang dugo sa ulo ko na makita silang magkasama. Hinawakan kang kamay ni Jessa. Titig na titig siya sa akin. Umarap ako sa mga kaibigan ko. Si Jezabel, asawa ko, sad ko. Nalaki ang mga mata ng mga to. Yap, nasilaw ako sa ganda. Pagbibiro ko, kita ko mga nakakalokong ngiti ng mga to. Pinakilala ko si Jessa sa kanila. Natutuwa ako nakasundo niyang lahat ng mga babaeng naruroon. Habang nakipag-usap to ay pasimple kaming nagtungo ni Sky sa tagong lugar upang isagawa ang test sa akin. Maya-maya lang inandito na inutusan kong kukuha nito para madala kaagad sa lab. Anis Sky na kinapanatag ng aking loob. Muli kaming bumalik sa pavilion at nilapitan ko si Jessa. Miss na miss ko na talagang yakapin ang asawa ko. Kaya naman walang oras na hindi ako nakapulupot sa kanya. Iba kapag maraming tao, nawawala sa kahalayan ang focus ko. Pwera na lang nung bumalik na kami sa cottage. Doon ay muling bumalik ang tensyon sa dibdib ko dahil kaming dalawa na lang ngayon nandito sa loob. Kaya naman ginawa kong lahat para iwasan siya kagaya ng kunwaring may kausap sa telepono kaya kinailangan kong lumabas ng cottage. Mabuti na lang at tulog na siya nang bumalik ako sa loob. Alexus POV. Nasa pabilyon ng mga kaibigan ko at nag-aalmusal, kaya niyaya ko na rin si Jessa. Masaya ko nakasundo ni Jessa ang mga kababaihang kasama na aking mga kaibigan. Kahit naman umiwas ako todo asikaso ko pa rin ang almusal niya. Maya-maya pa'y nagpaalam mga kababaihan upang magbanding ko saan at naiwan kaming mga kalakihan dito sa pavilion. What? Punong-puno ng pagprotesta ang tono ng boses ko. Dahil sa sinabi ni Sky. Etong cellphone ko, basahin mo. Nagkasakit daw yung laboratory technician kaya late na process yung test mo. So bukas pa darating ang result. Anito't nilapag ang kanyang phone para basahin ko. Napatayo ko sa aking kinaupuan at malakas na napampa sa lamesa. Sa aking harapan. Shit, malakas na mura ko. Lahat naman ng mga kasama namin ay napatingin sa amin ni Sky. Takang-takang mga tot nilapitan kami. Dahil doon ay nalaman nilang nangyari. Hindi yun nakatulong dahil mas lalo itong nakadagdag ng inis ko dahil inulan lang naman ako ng kantsaw mula sa mga to. Hindi kasi alam ng asawa niya na walang pinalalagpas na babae ang si Alexus. Bungakalo ng isa santong pinakasalan niya. Biro ni Sky. Hey, ayusin mo yung salita mo. Kahit minsan hindi ako nangaliwa ng girlfriend. I only see other woman when I'm not involved in a relationship. Hindi ako kagaya mo pinagsasabay-sabay ang mga babae mo. Protesta at paglilinaw ko. Pero hindi niya alam napakarami mo nang naikama. No choice ka talaga kung hindi hintayin yung resulta.
Kung hindi kawawa naman ng virgin wife mo kapag nagkataon na may tamang isa sa kanila. Lumapit si Randy at inakbayan ako. I'm sorry to hear that, dude. Ang saklap niyan, nakangising sabi nito. Hindi ko maintindihan kung nakikisimpatya ba o nangaasar lang. Inis na inalis kong pagkakaakbay nito sa akin. Laglagang balikat ko na umiling-iling. Okay guys, isang tagay para sa pakikiramay sa bed life ni Doc Alexus. Nakakalokong sabi ni June. Sabay-sabay pang nagsipagtiasan ng kanilang mga baso kahit na hindi naman alak ang iniinom. RIP, sabay-sabay na anang ng mga to sa halip na cheers. Nailing ko na lang na pinanood ang mga palabiro kong kaibigan. Dinaan ko na lang sa mapaklang tawang kanina pang nagpipigil kong inis dahil sa balitang bukas ko pa maangkin ang aking asawa. Anong palusot naman kayang gagawin ko mamayang gabi? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya ang totoo. Anong sasabihin ko na dahil sa kalikutan ko sa babae ay natatakot ako malaman na may sakit ako. Hindi itong tamang oras para ungkatin ang mga ganitong bagay. Hindi sa honeymoon namin. Sana lang iwag akong gapangin ni Jessa dahil siguradong hindi ko siya matatanggihan lalo na't gahibla na lang ang pagpipigil na natitira sa akin. Nasa kasagsagan ng kantsawan nang bumalik ang mga kababaihan upang magpaalam na mamangka ang mga to. Hihiramin na muna namin ang asawa mo ha, mamamangka lang kami. Si Rose ang nagsalita ang asawa ni June. Saka nito hinila si Jessa mula sa likuran. Parang bumagsak ang aking pangat hindi nakakilos sa aking kinatatayuan. Nang masilayan ko si Jessa suot ang red string bikini. Buong paghanga ko hinagod ang kanyang kabuuan. She's hot as fuck. Napabukang aking bibig ngunit hindi ako kagad nakapagsalita. Alexus, sabi ko hiramin na muna namin ang asawa mo. Ayos lang ba? Ulit ni Rose. Para ako napipi dahil walang salitang lumabas sa aking bibig habang patuloy na nakatitig kay Jessa. Hindi rin nagsasalita at mukhang naghintay sa aking pag-aproba. Marahan ako na patango. Hanggang sa makalayo sila ay nakatanaw pa rin ako sa aking asawa. Napaigtad ako na may biglang umakbay sa aking balikat. Ang saklap, na ni Marvin na umiling-iling. Muli na namang nagsimulang nangantsaw ang mga kaibigan ko. Tingnan natin kung hanggang kailan makatiis tong kaibigan natin. Wika ng isa na nauwi pa sa pustahan ng mga to. Shit, parang hindi na yata ako makakatagal hanggang mamayang gabi. Lalo pat hindi na mabura-bura sa isipan ko magandang katawan ni Jessa. Para akong timang natatanaw-tanaw sa direksyon ng pintuan ng mga ito. Maya't maya ako sumusulyap kung nakabalik na sila. Hindi ko na inintindi pa ang pagbibiro ng mga kasamahan ko. Nakadagdag pa ang mga ito sa pressure na aking nararamdaman dahil paulit-ulit na pinapaalala ng mga to ang hirap ng aking pinagdaraanan sa mga oras na to. Muli kong natanaw sina Jessa ang bumaba ng bangka. Pagkalipas ng isang oras ngunit natiling mga to sa dagat at nag-swimming. Kahit na malayo tanaw na tanaw ko si Jessa, napaka-sexy talaga niya. Para kang senior citizen, patanaw-tanaw na lang. Pabirong sabi ni Sky na nakalapit na pala. Hindi ko siya nilingon at napailing na lang ako. Hindi ka naman siguro nakatingin sa asawa ko ngayon, tama? Saka ko siya tinapunan na naniningkit na tingin. Napatingin naman ito sa akin at tumawa. Dude, tapos na tayo dyan. Kahit pa nga hindi ako lumaban sa akin ng patas, asawa mo na siya kaya game over na. I wish you both all the best. Anito't nakatas pang mga palad. Sasagot pa sana ako sa kanya na makita ko si Jessa na tumakbo sa buhanginan at ilang saglit pa ay parang pinalibutan na to ng mga kasama niyang babae na waring nagkakagulo. Nagkatinginan kami ni Sky. Likas sa siguro talaga sa aming dalawa dahil sa nature ng trabaho namin na makita agad. Ang panganib kay nagkaunawaan na kaagad kami na may maling nangyayari. Mabilis namin tinakbo ang direksyon ni Jessa. Napakabilis ng aking takbo dahil sa tindi ng pag-alala ko sa aking asawa. What happened? Nag-aalala kong tanong na makalapit ako sa kanila. She got stung by jellyfish, ani Bella. Han, usal ko na makita si Jessa ang nakaupo at nakangiwi ang muka. Mabilis akong tumabi sa kanya ng paluhod. Kita kong pamumula ng itaas na parte ng hita niya. Nagpresenta si Rose para kumuha ng suka. Samantalang wala akong nagawa kundi ang pakinggan ng session nilang lahat na iyang gamitin dahil sa tindi ng pag-alala ko kay Jessa. Parang nawalang aking pagiging doktor na desperadong kakapit kahit na sasabi-sabi dahil nakikita kong pag-alala sa mukha ng aking asawa. Binuhat ko si Jessa at dinala sa loob ng restroom na malapit
Mabuti na lang at walang ibang tao dito ngayon kung hindi kaming dalawa lang. Dinala ko si Jessa sa loob ng cubicle at pinaupo siya sa toilet bowl. Na makita kong maayos ng pagkaupo niya, hindi na ako nagdalawang isip at walang pag-alinlangan ko na hinubad ang aking suot na shorts kasunod ng aking underwear. Kitang-kita kong panlalaki ng mga mata ni Jessa na makita niyang aking naguhumindig na alaga. "Sure ka ba na gagawin mo to?" Tanong ni Jessa ang namimilog pa rin ng mga mata. "Wala tayong choice, Han. Wala namang mawawala kung subukan natin." Wika ako ng buong pag-alala. "Ibuka mong hita mo," utos ko sa kanya. Kailangan ko yung gawin dahil malapit lang sa singit nitong pamumula. Napalunok ako ng ibuka ni Jess ang kanyang mga hita. Kakapirasa lang suot nitong bikini talos lumabas ng gilid ng pinakatago nitong pagkababae. Tumingala pa si Jessa para tumingin sa akin. Hindi nakatulong na makita kong kagatlabi pa to. Para akong tinotorture ng mga oras na to, lalo nang yumukod ako para itutok ang aking alaga sa tapat ng balat niya. Kailangang halos tikit ng ulo ni Junjun para hindi tumalsik. Kapag umihina ako, kumapit si Jessa sa akin magkabilang braso at hinihintay ang pag-ihi ko. Kitang-kita ni Jessa ang paninigas ng aking alaga dahil nakatingin din ito habang tinutok ko sa kanyang balat. Kaya naman mas lalo pa akong pinanigasan. Dahil sa napakaliit na cubicle ay hirap na hirap ako sa aking posisyon. Para ako nakasquat na halos padapa na sa kanya. Kaya para ako matutumba. "Hawakan mo," utos ko kay Jessa. Yun lang ang nakikita kong paraan para hindi ako ma-off balance. Ako? Bakit ako?" Kinakabahang tanong ni Jessa. "Natutumba ako. Kailangan kong kumapit at ituon ang kamay ko sa pader." Paliwanag ko. Kita kong panginginig ng mga kamay ni Jessa nang unti-unti niyang abutin ang alaga kong tigas na tigas na. Napapikit ako ng mariin ang tuluyan niya na itong mahawakan. Oh God, hindi ko napigilang masabit mapaungol. Bigla yung nabitawan ni Jessa, buong akala niya nasaktan ako. "Sorry, nasaktan ba kita?" Alalang tanong nito. "Hindi, ituloy mo lang." Pikit mata ang utos ko. Muling hinawakan ni Jessa ang aking alaga. Marahan niyang tinutok ang ulo ni Junjun sa tapat ng mga pantal na malapit sa singit nito. At nang naipwesto na ni Jessa ang tamay saka ako maingat na umihi para hindi ito tumilamsik. Nang matapos na ako, ay marahan kong inagaw ang aking sawa mula sa pagkahawak niya tumuwid ng tayo. Nang lumabas kami ng cubicle ay pareho kaming pulang-pulang mga muka. Lalo na si Jessa, hindi niya magawang tumingin sa akin. Tahimik kami nagugas ng mga kamay at saka lumabas. "Okay na?" tanong ng mga kasama namin.